adunay mga katarungan. Ngano nga daghang mga tao nga gigutom. Dili na tapulan ka. Kanunay yun natin pasangal, tapulan ka na. No. Dili na tapulan. Paranglit karong COVID-19. Kanang nawadag trabaho, tapulan ba na? Ha? Walay sapayan sa nagtrabaho, binulan. Pero kanang nangita, adlaw-adlaw, tricycle driver, jeepney driver, mga terminal, dispatcher, mga kaigsunan. Kumusta man? Nawadag trabaho. Gigutom. So, dili ang tanang kagutom tinuyuan sa tao. May mga sirkumstansya na sila biktima, mga kaigsunan. Tingali gubot sa bukid. Tingali lunot sa ilang dapit. Ingon na, mga kaigsunan. Tingali bagyo, uguban pa. Panining tanan, taliwala nga ang kalibutan, adunay gigutom. Nagingon si Jesus, I will let not them go hungry. Dili ako mutugot nga sila mupauli ng mga gutom. Ang pagtagad sa Diyos sa tao sa kagutom, pagkadaghan sa balang kasulatan. Si Elijah, nagtago-tago tungod kay ginagukod siya sa hari. O didto sa sapa, sa Tzereth, ang nagpakaon kaniya ang mga uwak. Nagadalas pagkaon, tinapay o karni. O sa diha nga ni Hubas, ang suba sa Tzereth, gipaadto si Elijah, didto sa Sarephath, ug ang byuda, mo'y gigamit sa Dios sa pagpakaon kang Elias. Igsoon, ang barang kasulatan, nagasulti ka na to. Nga ang gigutom iyang gitagad, hinungdan, nga ang atong iglesia magatagad sa mga tao nga adunay paginahanglan. Tanaw raw sa gisulti sa Dios sa mga Israelano, Deuteronomy 2:7. Ako nga inyong Diyos, nagapanalangin kaninyo. Sa inyo nga pagpanglakaw didto sa kamingawan. Sa 40 ka mga tuig, ako nakiguban kaninyo. Ug kamo walay kulang sa inyong panginahanglan. Kung balikon, wala lamang ang Diyos maghatag og santuaryo. Kung dili, naghatag sa adlaw-adlaw panginahanglan sa tao. Sa bagong tugon, sa Mateo 6:16 na giyon niya, tanaw ang mga langgam. Wala sila magtanong. Wala sila mga budiga nga butanganan sa ilang mga hinarbest. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Kung ang Diyos nagtagad sa mga kalanggaman sa kahanginan, pagkadakong bili sa tao, nganong di man matagad sa Diyos. Gitagad sa Diyos ug ang atong iglesia mo'y gigamit nga mo'y mutagad sa mga tao gigutom ug mga kabus. Sa Lucas 12:22, paingon 34, ang sumada na mo, I will provide for you, don't worry. Ako nagatagana sa inyong panginahanglan, ayaw kamog kabalaka. Si Kevin de Cruz nagaingon, paminawon niyo bayo. We don't need to have deep pockets or be rich to help the needy. The poor and the hungry we need to have an heart. Huwag ta magkinahanglan nga dako tag bulsa nga puno og kwarta. Aron matabangan ang mga kabus, ang mga gigutom. Apan, ang atong gikinahanglan nga aduna kitay kasing-kasing. Ang pagtabang dili tungod kay kita sapian. Ang pagtabang dili tungod kay dako tag bulsa nga dagag sa lapi. Apan ang pagtabang niyo si Kevin de Cruz, usa lamang gikinahanglan nga kini nga iglesia adunay kasing-kasing sa pagtabang sa mga kabus o gigutom. Sa Marcos 10:45, nagingon si Jesus, ang anak sa tao, si Jesus, wala mo anhi aron siya pag-aalagaron. Kung dili, aron siya mag-alagad aron ang mga tao
makabatun sa ilang kaluwasan. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus ang iyang misyon mao ang pagserbisyo. O pagsaka niya sa langit, kini nga serbisyo gibilin nini nga iglesia. O kini nga iglesia is not to be served, but this church must serve humanity, mga kaigsunan. Sa akong giingong kaninyo, ang akong gidala kaninyo, ang dili kayo ilado ng ministry. Kaya ang pinakailado ng ministry sa atong iglesia is evangelism. So, diri ko sa dihado na ministry. Diri ko. Mangutahan ko ninyo. Pila mag-ipundo sa atong iglesia para sa pagtabang sa mga kabus o gigutom. Pila gyud. Niadtong miaging tuig, pila kalibo ang inyong giamot-amot o ang misyon nagpadala og salapi aron magwali sa mayong balita. Mga kaigsunan. Gamay ra 50,000 sa usa ka iglesia nga mogasto para sa wali. Gamay ra. Pero mangutanan ka ninyo. Pila man kalibo usab ang inyong budget para sa mga kabos o para sa gigutom. Kini nga iglesia gitukod ni Ginoong Hesus sa pasukaranan nga mao ang pamag-ang nga bato nga siya maong bato. Kay iyang gitukod kini sa pagserbisyo sa mga katawan. This church was established to serve humanity, not only for the spiritual needs, but also for the physical, mental, and social needs. So, ang atong iglesia, atong ipakusog ang gitawag natong welfare ministry. Kaya bang pagministeryo alang sa mga kabus? Unsay tuyo nining iglesia? Aron pag-alagad sa paginahanglan sa mga katawhan. Ang atong iglesia super kaaktibo. Super kaaktibo sa espirituano nga paginahanglan sa tao. Maayo kini. Apan basig na limot kita. Nga doon na pa'y laing paginahanglan sa tao. Ang kinatibukan na kahimsog. Ang iyang lawas mo, kini ang mukaon mo, inom og mabisti. Mo kini ang mupasilong sa landong sa balay kung nagkagidlay na ang iyang balay. Ug atong emosyon, mo nang doon na tayo counseling. Ug atong mental, mo nang naatay mga Bible nga mga pagtuon. Ug atong sosyal, mo nang naatay happy family. Ug unya, espiritual, mo naatay mga doctrinal presentation. Lest we forget the holistic needs of mankind. Holistic needs of mankind. Ayaw mo kalimot. Lawas ang tao. Mukaon kini og moinom. Mukaon po niglamian nga sudan, oy. Bisagun sa kakabus ang tao, ang handom ni anak, makakaon lang unta siya og lamian nga sudan. Di ta malimot. Holistic ang atong ministry, mga kaigsunan. Ug kini nga iglesia gitawag aron nga sa magserbisyo sa holistic nga panginahanglan sa tao, physical, mental, social, ug spiritual. Nagingon si Ellen White, Ministry of Healing, page 143, paragraph 3. Paminawan ninyo kini kanunay ninyong madungog apan akong i-emphasize. Ang metodo ni Kristo lamang mo'y magahatag sa dakong kalampusan sa pagkabot sa mga tao. Kaya ang manluluwas nakigsagol kauban sa mga tao nga adunay panginahanglan. Og iyang gipakita ang iyang simpatiya ngadto kanila og nagministeryo sa ilang panginahanglan og nadaog ang ilang pagsalig. Una pa siya moingon, umari ka mo, sumunod ka mo kanako. This is Christ's method alone. Alone, mga kaigsunan.
atong Revelation Seminar, Revelation of Hope, Happy Family, these are nothing approach sa mga tao kung dili nato sundon si Ginisos. Kaya ang iya lamang mitudo, mauragyod ang maghatag o galampusan sa pagkabot sa mga tao. Ang pagserbisyo sa paginahanglan sa tao. Ug sadya nga ang kita nakaserbisyo na sa paginahanglan sa tao, makuha nato ang pagsalig sa tao, una pa kita mayngon, dali, mag-Bible study kita. Parayon sa Ellen White, nagkinang na nga kita makigsuod sa mga tao sa ilang personal nga mga kalihukan. Gamay-gamayon nato ang panahon nga sige tagwali. Apan daghano nato ang panahon sa pagserbisyo sa mga katawan kay muani kini og daghang resulta. Too much sermonizing. Too much. 14 kagabi og sermonizing. 7 kagabi og sermonizing. Usa ka Sabado, kada Sabado, sermonizing. Panagyon si Ellen White, gamayon lang nato ang pagsermon. Daghano nato ang pagserbisyo sa mga katawan. Akong basahon, verbatimly. The poor are to be relieved, the sick cared for, the sorrowing and bereaved comforted, the ignorant instructed, the inexperienced counseled. This is the holistic ministry of our church. Ang mga kabus, tabangan, nga unta, muangat-angat sila. Ang mga masakiton, kinahanglan amumahon. Ang mga nagamagulanon, kinahanglan sila pahalipayan. O katong wala lamang kinahanglan pagatunan. O katong wala gyud kasinatian kinahanglan tambagan. Minister Billing, si Ellen White. Page 73, paragraph 5. Ikson, doon na pa ba atong ikapuno sa sinulat ni Ellen White? Nagparahin siya. We are to weep with those who weep and to rejoice with those who rejoice. Accompanied by the power of persuasion, the power of prayer, the power of love of God. This work will cannot be without fruit. Dili mahitabo kuno nga dili mamunga o gamiling kalang. Kung ang atong ministerial approach mao nga makikaubang kita mo duyog sa ilang mga kasakit o kagulanan, mulipay kita kaubanan sa ilang kalipayan ug unya atong itanyag ang kaluwasan ubas pagampo ug gugma. Kung mao kini ang atong pagabuhaton nga welfare ministry mao maguna, magsunod ang evangelism, mga kaigsunan. Nagyo si Ellen White, God, this work will cannot be without fruit. Mamungag yun, basta rin atong approach. Mga kaigsunan, tanawara kini mga sinulat, William Booth. I believe nga si William Booth, mo ni ang nag-organize sa Salvation Army. Paminawan ninyo ang iyang gisulti. You cannot warm the hearts of people with God's love if they have an empty stomach and cold feet. Di nimo mapainit o magdagaang kainit sa kasing-kasing sa tao nga mapalihok pinagi sa gugma sa Dios kung ang iyang tiyan walay sulod ug ang iyang tiil walay sapin. Igsoon, magbata na kita. Kay kini nga ministry nato, hinay gyud ta kaayo bisag unsaon nato. Bisag unsaon yung lalis, hinay kaayo gyud ta. Maghulat lang ta kadra. Maghulat lang gyud ta og Dorcas. Those are all negligible mga kaigsunan. Si William Booth nagingon, dili mo init ang kasing-kasing sa tao sa gugma sa Dios. Buti pa sabot, dili mo bati siya nga siya gihigugma sa Dios. Kung ang iyang tiyan walay sulod, kung ang iyang tiil walay sapin.
nagpadayon pagayod si Federico Garcia Lorca. The day hunger disappears, the world will see the greatest spiritual explosion humanity has ever seen. Kung ang kagutom mawala na mga kaigsunan, masaksihan sa tibok kalibutan, unsa ang pagdilaab sa mayong balita, ngadto sa mga katawan nga sukad-masukad, wa pa gyud makiti. Once ma-disappear ang kagutom, tungkol kang atong iglesia, nag-address nini nga paginalan sa tao, nag-iwan sa Federico Garcia Lorca, sa diya ang nga masulbad ang kagutom sa tao. Magadilab ang mayong balita, ngadto sa mga katawan, masukad-masukad, wala pa yun, may tabo. Si Syracuse Ijokuy, usa ka African writer na yun, don't preach the gospel to hungry people. Don't preach the gospel to hungry people. Ayaw na ninyo walihi. Ug mayong balita, kung ang tao gigutom, di na maminaw igsoon. Bible study na nimo magliraw-liraw mataog asa siya makakita og pagkaon. Don't preach the gospel to hungry people. Ug ang atong paborito sa liberation theology once upon a time, di na ako malimtan nga nag-iwan, you cannot preach the gospel to an empty stomach. Dili ka makawali o mayong balita sa tiyan na nagkutoy. Sa ara ni mo igsoon, brother, sa balay sa akong aman, adunay daghang puloy-anan. Mantinir lang ning ato diri sa yuta, kaya di man tataga diri, kuhaon ra man ta sa atong Ginoo. Tanawa ang Juan 14:1-3, sa balay sa akong aman, adunay daghang puloy-anan. Relax lang, brother. Igsoon, ang tao nga buslutang ato, ang iyang una-una. Inyo na lang na. Balay sa akong amahan. Inyo na lang balay. Hatagi lang ko og nipa. Aron akong masuklipan kini mga tulo sa ulan. Brother, walay sapayan og gigutom kita. Kaya dito sa bagong yuta, magkakaon kita sa kadagaya. Ang tao magayon, igsuon kang Kristo. Kamulay harvest na anang madagayaon na pag-harvest ninyo. Hatagi lang kog kamuti. Hatagi lang kog saging. Kay mo niyang akong panginahanglan. Mga kaigsonon, ako ning gidala. Kay gusto sa atong Ginoo nga balansi ang atong ministry. May pagwali nga paghimuon, apan may serbisyo nga paghimuon. Ayaw mo kataka. Pastor, mura man po mahutdan po tayo sigig hatag. Si Anne Frank, gibilin niya kaninyo karon. Tipigin ninyo kini nga sinultian. Nagingon si Anne Frank, no one has ever become poor by giving. No one has ever become poor by giving. Walay tao nga nahimong kabos tungod sa iyang pagka-manggin hatagon. Sulay niyong hatag o mapobre bagid mo. Sulay niyong tabang katungoy gikaon o mahutdan ba mong pagkaon. Sulay niyong hatag og biste kung mahutdan ba mong biste. Balunan ninyo ug akong ibilin kay. Nagiwan si Anne Frank, no one has ever become poor by giving. Try it. Nagsahad ang Ginoo. Nagsugo ang Ginoo. Nagiyon si Jesus, dili ko mutugot. Di ko musugot. Nga papaluin naman tao nga gikutoy ang tiyan kay basig makuyapan sa dalan. Mga kaigsunan, mao kinang lula nini nga iglesia nga atong tabangan ang adunay panginahanglan. Ngaunta kini nga iglesia. Aktibo na sa evangelism, ipadayon ka na. Ato lang punan
sa welfare ministry kay dinhi na kulang ang atong iglesia. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, among nasabtan nga kini nga iglesia imong gitahasan dili lamang sa pagwali sa mayong balita apan sama sa gibuhat ni Kristo nga mo'y labing epektibo nga pamaagi sa pagwali sa mayong balita ang pagtagbo sa panginahanglan sa mga taong kabus, ang paghatag kanila sa simple kayo nga pagkaon, pagbiste ug mainom, ug among nasabtan na kinilamang nga metodo ni Hesus maong mag-aani ug hamiling kalat. Tuguti o Diyos nga among iglesia magamata na. Tuguti na nga kaming mga membro magamata na usab. Nga kung wa may kalihukan kaayo sa iglesia sa pagtabang, kami na lang, personal, individual. Nga adunay kami kasibot ug kabalaka sa pagtabang sa mga tao nga adunay panginahanglan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.